Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko naipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo naipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo naipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang di hamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakyan ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit pa paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para bang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama.
Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa kanya, i-allow niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay, tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya. Ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita, magdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating makita, ha? Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, wag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit, meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon. Hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga,
Meron bang taong nagsabi sa'yo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, di na ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bagsto eh. Nakikita mo sa mga mata ko, ay luggages na yan. Laging namamawi sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi kong nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya itry nyo rin ha. Nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa-tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala! On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw, baka isang taon, 2 taon at marami pang taon. Dahil sa pag-aalala, hindi nakadaragdag, nakababawas pa, kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya, pero hindi ka nagtitiwalang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya, pero hindi ka nagtitiwalang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya, pero hindi ka nagtitiwalang i-apply niya ang kabutihan niya sa iyo? Lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa iyo na mas mahalaga kang dihamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa iyong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa Kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan at iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka, and you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry owns us. Hindi dapat ganon. At ang sikreto doon, ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you.
Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko ko sa Kanya ang lahat. Ayun naman pala eh. Bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dal mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. So 1 Peter 5:7, o ano yun po yung nauna? 1 Peter 5:6, ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6 ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahanin ito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ba nga niya? Kaya, wag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Masama pa. Mamumroblema ka na. Hindi ka pa kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong. Hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang, sapagkat alam natin, ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos. Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala sa tapat ka. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo.
Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya, tinatakot ka niya, pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya eh. Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan eh. Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw eh. Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo, hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito, lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagan ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo. May humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang. Tapos, itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world, where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi, sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin,
o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we'll choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Mas marami at mas dakila ang mga himalang ipagkakalob ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Makailan ay may nakita ko na kalungkot-lungkot na post sapagkat ang isa sa mga kakilala ko sa Bulacan, miyembro ng samahan ng parokya, ay nasunugan. Uwi nila, natupok na, wala nang natira. So, pinost niya yung mga pictures ng pagkasunog ng bahay niya. Tapos, ang caption ay ganito, "Salamat sa Diyos at walang nasaktan sa pamilya namin at wala nang nadamay pa. Salamat kung may magbibigay na mabuting puso. Salamat sa Diyos sapagkat alam naming may maganda o mas magandang plano pa siya." Yun yung pagiging secure sa pagmamahal ng Diyos. Yung kahit anong mangyari sa atin, maniniwala tayo na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Maraming paraan ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Hindi lang yung gusto mo, hindi lang nag-iisa ang paraan ng Panginoon ng pagpaparamdam ng pag-ibig sa atin. Pwede kong sabihin na pwede siyang magparamdam din ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng hindi mga kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin. Huwag nating i-box ang Panginoon sa isang paraan lang ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Sapagkat kung ang tao maraming ways of showing his or her love, mas talong ganun ng Diyos. Imagine kung yung nasunugang ito ay nagtampo sa Diyos. Inisip niya hindi siya mahal ng Diyos. I'm sure, mas magiging mabigat sa kanya at para sa kanyang pamilya ang lahat. And I think, baka maging mahirap sa Diyos at tulungan siya na magkaroon ng isang mas maganda pang bukas. Kung nagtampo siya, kung nawalan siya ng pananampalataya, kung nagalit siya, kung hindi na siya sa sampalataya o magsisimba. Yes, hindi nakabatay sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Panginoon natin. Kaya nga sa Matthew 13:58 ay nakagawa pa rin naman siya ng mga milagro, kahit konti lang, sa kanyang kababayan, sa kabila ng hindi nila pagsampalataya. Maliwanag ang sabi doon, he wasn't able to do many miracles because of their lack of faith. So ibig sabihin, nasasaad naman din doon sa Matthew 13, nakagawa siya ng konti. This goes to show na hindi nga nakadepende sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Pero, pwedeng konti ang kanyang magawa dahil sa kakulangan o kawalan natin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung may kiliti sa puso natin, may kiliti din sa puso ng Diyos. At hindi ito material na bagay. Hindi yun dahil nagdodonate tayo sa simbahan o tumutulong tayo sa mahirap. Hindi rin ito yung papuri natin at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi yun ang nagpapamove sa Diyos. Hindi yun ang nakakatouch sa puso ng Diyos. Hindi yun ang nakakakiliti sa puso ng Diyos. Kundi yung maniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Maganda na nagbibigay pa rin tayo, nag-aali pa rin tayo sa Kanya. Maganda na nagpupuri tayo sa Kanya. Maganda na minamahal natin siya. Pero dapat ang lahat ng ito'y produkto lamang ng paniniwalang kaya ako magbibigay, kaya ako mag-aalay, kaya ako mamahalin ng Diyos. At kaya ako gagawa ng mabuti para sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, ay sapagkat alam kong mahal na mahal ako
ng Diyos. Huwag po tayong padala sa takot. Huwag po natin kakalimutan ng lahat at tayo basta tatakbo na lang dahil tayo'y nagkamali lang. Sinasadya man natin o hindi iyan. Tayo man ang nagkamali o nagkamali ang ibang tao at nagsuffer lang tayo. Huwag tayong matakot. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig. Pero umibig ka pa rin. Magpautang ka pa rin kung may ipapautang ka. At sa nakikita mo'y kailangan naman talaga. Pero mag-ingat ka na. Nevertheless, magpautang ka pa rin. Mag-put up ka pa rin ng negosyo. Pero magtanong-tanong ka na kung paano mo palalakarin, ima-manage ito. Face the consequences of your actions. Accept responsibility sa mga naging kasalanan mo. Yes, mahiya ka, pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Wala namang natatalisod nang hindi lumalakad ng pasulong eh. Kaya ka natatalisod sapagkat lumalakad ka ng pasulong. And so matalisod ka man, at least sumusulong ka. Bawat lakad mo ba natatalisod ka? Kung ganun, may diferensya ka. Pero kung bawat lakad mo, pasulong, pakonti-konti, paminsan-minsan, parte ng buhay yon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos lang ang sapat. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang Diyos lang ang hindi naloloko. Tao ka. The Bible even tells us, yung taong malapit sa Diyos, yung taong banal na, yung taong makatuwiran na, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, tayo pa kayang nagpapakabanal pa lang? Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka. Hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Basta tulungan mo siya, itatayo ka niya, pero wag mong ibigay yung full weight mo. Kapag nadapa ka, plakdang-plakda ka. Hindi. Iunat mo ang iyong mga baraso, iunat mo ang iyong mga binte, unti-unti kang makabangon at i-pull up ka ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, 3 beses, binigyan ng tsansa ni Kristo si Pedro na makabawi. Hindi lamang talaga 3 beses eh. We keep on saying, God is the God of second chance. Pero pansinin po ninyo, medyo binabago natin. God is the God of second chances. So ibig sabihin, napakaraming chances. Sapagkat gano'n naman talaga ang Diyos. Kaya't kung binibigyan ka ng niya ng second chance, ng another chance, lalo pat seryoso ka namang bumabangon sa iyong pagkakamali, sa tuwing ikaw'y madadapa, siya na tumutulong sa iyong makabangon, ang tutulong din sa iyo habang panahon, hanggang sa matupad mo ang iyong misyon, lalong-lalo na para sa pamilya mo. Yung ikay maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Ano man ang pagkakamali mo, basta bumangon ka, maaabot mo yon sa tulong ng ating Panginoon. Andaan mo kapatid, ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kaya't kapag hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, ng misyon mo bilang isang Kristiyano na maging mabuti unang-una para sa pamilya mo and then sa ibang tao, sa simbahan ni Kristo. Pag hindi ka tumigil, maabot mo yung tagumpay. Mapapagod ang demonyo na bigyan ka ng takot at pagkabigo sa buhay. Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa iyo. Can we take it? Aminin. Kapag naiisip pa lang natin, yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pine-prepare ko.
Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku, bigla akong nakakita sa FB, naku, yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aral. Huwag kayong magmarites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, eto yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya. Kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-getching ninyo. Ang sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, ano man ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong, patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos. Ito ay aagos, siksik, liglig, at umaabaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansa ito. Kapag magpatawad ka, lang nagkasala sa iyo in the context lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. Pwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero to eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan, magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya.
Paano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao? Paano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maibalik yung dati, masave man lang yung natitirang kaunti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Eto, i-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may command. Sino yung may command? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sinong madalas na may command? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay. Yung matinong magulang. Yung faithful na magulang pero niloko. Yung provider. Yung nagsusustentong anak. Yung tumutulong sa kapatid. Ito yung may command. Ayaw mo na. Huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you get that? Kaya hindi din makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you get that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito. Nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God would be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain niyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi ibinibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan. Alam na nating lahat marahil na hindi masamang magalit. Sapagkat ang galit ay isang emosyon. Natural ito sapagkat pati ang ating Panginoon ay mayroong ganito. Nagalit siya sa templo, kung natatandaan po natin ito. Basta maliwanag lamang ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. If you're angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. So wag nating hahaluan ng kasalanan ang galit na ating nararamdaman. Paano nga bang nahaluan ng kasalanan ang pakiramdam na yan? Well, para sa akin, ano nga bang kasalanan? Ang kasalanan ay kapag we turn away from God. Kapag sa sitwasyon na ating pag-uusapan, kapag pinagpapalit natin ng Diyos sa galit natin, at kapag pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. Let me dwell on that. Una, kapag pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin. Ito yung tungkol sa mga galit na kinikimkim. Halimbawa, inargabyado ka, niloko ka, sinaktan ka, pinaasa ka, hindi binayaran ang pagkakautang sa'yo, nakaw! Ikimkimin mo yon.
At po pwedeng maka-apekto yon sa relasyon mo sa Panginoon. Kasama na po dito yung mga pangit na po pwedeng mangyari sa buhay natin. Natanggal sa trabaho, nalugi ang negosyo, nagkasakit, namatayan. Kasi it can create bitterness. And bitterness is also a form of anger na po pwede rin nating makinkin. Yung anger na yan, yung bitterness na yan, can greatly affect our relationship with God. Darating ang araw, kapag inibak natin ang anger at bitterness na yan, pagdududahan na natin siya. Ang kapangyarihan niya, fair nga ba siya? Nakikinig nga ba siya? Makapangyarihan nga ba siya? Nagmamahal nga ba siya? Mabuti nga kaya siya? To the point na, ang Diyos na ang sisihin natin sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Wag naman sana, because that's not fair. Natutuwa ako sapagkat kamakailan meron po sa ating nag-donate kahit namatayan siya ng kanyang minamahal na anak. Meron din po sa ating nag-donate kahit naging matumal daw ang negosyo niya. At kamakailan, meron din ako nakausap, nag-donate po sa atin kahit meron siyang malaking problema sa pinagtatrabahuhan niya. Kasi nagtatrabaho siya sa bangko. Alam ko at feel ko yung honesty ng babaeng ito. Nawala yung pera dun sa lugar niya. So masyadong malaki yung pera, sigurado niyang may kumuha o may hindi nakapagbalik sa kanya. At one point, naisip daw niya, Lord, totoo po, itutuloy ko yung pagdodonate ko kapag nakita na yung pera na hinahanap ko. Kasi po, napapagbintangan ako. I don't know kung hanggang ngayon ay hindi pa solve yung kaso. But the thing is, nag-donate pa rin siya kahit meron siyang kinakaharap na problema. Sana po, napansin po niyo yung play of words. Nag-donate kahit namatayan ang anak, nag-donate kahit naging matumal ang negosyo, nag-donate kahit nagkaroon ng problema sa trabaho. So ibig sabihin, kahit may pangit na nangyayari, hindi yun nag-prevent sa kanila na gawin ang mabuting iniisip at binabalak nila. Much more, anumang pangit na nangyayari sa kanilang buhay, pinili pa rin lang, hindi magstay sa pangit na karanasan, kundi harapin pa rin ang may pag-asa at pagmamahal ang kinabukasan. It should be that way. Mga kapatid, ang puso po natin ay trono ng Diyos. Siya lang dapat ang nandiyan. Wala siya dapat karibal dyan. Huwag na natin siyang papalitan dyan. OA mo naman, Father. Galit lang. Papalitan ko na ang Panginoon sa puso ko? Well, of course, masasabi mo na hamak naman siyempre mas matimbang ang Panginoon sa anumang pain na ating nararamdaman. Pero ibang usapan na po kasi kapag unti-unti nang kinain ng anger at bitterness ang puso na yan. Maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon, do not give the devil a chance to work on you. Kasi kapag nagtanim siya ng anger at bitterness sa puso mo, siya ang magdidilig niyan araw-araw sa pamamagitan ng pagdududa na i-insert niya sa kalooban mo, hindi ka mahal ng Diyos, hindi fair ang Diyos, hindi mabuti ang Diyos, bingi ang bulag ang Diyos. Hanggang sa unti-unti na nitong kainin ng puso mo, hanggang sa unti-unti na nitong maapektuhan ang buhay mo. Natural ang anger, natural na maging bitter, paminsan-minsan na ma-stress, ang mamroblema, ang malungkot o matakot. Pero ang lahat ng emosyong ito, natural man, hindi mo dapat hayaan na ikaw ay masyadong maapektuhan for all these emotions to get the better of you. To the point na maapektuhan na ang desisyon mo, ang pakikipagkapwa-tao mo, at lalong-lalo na ang relasyon mo sa Diyos mo. Don't get me wrong. Kahit naman ako, kahit paano, mayroon ding share ng mga pangit na karanasan. Please believe me, I feel you. Nakikiramay ako sa iyo. Naintindihan ko ang kalalagayan mo. Ang hirap na pinagdaraanan mo, lalo pa kung ikaw naman ay isang mabuting tao. But please also believe me when I tell you
Ano mang pangit na karanasan yan, gaano man kabigat yan, pag samasamahin man ang lahat ng yan, hindi worth it. Na dahil dyan, ay ang Panginoon ay yung talikuran. Hindi worth it. Hindi sulit. Malaki ang iyong pag-iisihan. Sinasabi ng Bible, anong makakamtan ng isang tao, makakamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Kung po pwede natin i-paraphrase ito kahit paano at iugnay sa sinasabi ko, gaano man karami at katindi ang mga pain na maranasan mo sa mundong ito, again, ibabalik ko, hindi sulit. Kung dahil dito ang relasyon mo sa Diyos ay iyong ipagpapalit. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong hayaan na manatili ang galit, ang anger at bitterness sa puso mo na i-chipwera na niyan ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung una. Ang pangalawa ay, maikli na lang. Kung yung una ay pinagpapalit natin ang Diyos sa galit natin, ang pangalawa ay pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. How do I explain this? Kamakailan yata yun. May sumundo sa akin for a blessing. Nako, nanimala po kayo. Gusto kong agawin yung manibela dun sa nagtatry. Kay Manong, ang bilis namin. Bilis namin. Titignan mo yung rear view mirror. Nako, ang haba na ng pila ng mga sasakyan. Kung mapapansin ako ang nandoon sa una sasakyan, baka sabihin may prosesyon sa simbahan. Ang baga. Pero matindi yung tunog ng kotse niya. Kaya nga sabi ko, yung kotseng sinakyan ko, 120. 100 yung tunog, 20 yung takbo. Pero dahan-dahan lang. Gusto kong agawin yung manibela kasi kahit yung bisikleta na overtaken kami. I guess, yun din lang nangyayari. Kapag someone hurt us so badly, gusto natin gumanti. Pero siyempre, hindi ko po pwedeng ilagay sa aking mga kamay ang bagay na yan. Lord, bahala ka na sa kanya. Pero, Lord, ang bagal-bagal mong mag-drive ng hustisya. So gusto ko nang agawin sa iyo ang manubela. Ilalagay ko na ang batas sa aking mga kamay. Ako nang maninira sa kanya. Ako nang hindi magmumura ang Diyos. Mumurahin ko na siya. Gagawin ko na ang dapat kong gawin to get even o upang makapaghiganti pa sa kanya. Kapatid, hindi po pwede yun. Sapagkat hindi ka naman Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo nagpapakabuting tao at meron sa ating nananakit na tao, nagkakasala siya hindi unang-una sa atin kundi sa Diyos. Ang dinidisobey niya, hindi ang kautusan natin kundi ang kautusan ng Diyos. Kaya dapat siyang managot hindi sa atin kundi sa Diyos. Ay, bahala ka, sige. Kapag ilalagay mo ang paghihigante sa iyong mga kamay, baka at one point sabihin ng Panginoon, sige, ikaw na. Ikaw na gumawa. Marunong ka pa sa akin. Anong sabi ng Bible? Vengeance is not yours, it is mine. Ako ang gaganti sa iyo sa aking paraan. So kapag ikaw ang siyang naghihigante, isipin mo, nagkakasala ka na, na-stress ka na, dinideprive mo pa ang Diyos na gawin ang magandang balakin niya upang ang nagkasala sa iyo ay maparusahan talaga. Tandaan mo kapatid, maniwala ka, mas mainam na ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo na ito'y marirealize ng taong naka-offend sa iyo. So brothers and sisters, let go and let God. Ang hirap maghiganti. Kasi madalas kapag ikay naghihiganti, nag-i-effort ka, not just to get even kundi upang to inflict a harm in whatever way possible na mas matindi kesa sa ginawang sakit sa iyo nung nagkasala sa iyo. Mas may stress ka. Hindi ka lang nagkakasala dito, mas mamumroblema ka pa. And who knows? Sino nagsabi sa iyo na kapag nakapaghiganti ka, ay magiging masaya ka na? At sino rin nakakasigurado na kapag naghiganti ka sa kanya, hindi rin siya maghihiganti sa iyo? It's a vicious cycle of paghihiganti sa isa't isa. Let's go and let God. Hayaan mo siya. Besides, ang mahalaga,
Sa pangit na nangyari sa'yo, natuto ka. Yun ngayon ang babaunin mo sa kinabukasan na may bagong pag-asa. Ang buhay naman ay hindi lamang tungkol sa kanila. Much more, hindi ito tungkol sa anumang nagawa nila. Ang buhay ay higit pa sa lahat ng yan. So wag mong isugal ang mga magaganda mo pang pwedeng maranasan dahil sa iyong mga pangit na karanasan na hindi mo naman nga kasalanan. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Isa pa, ano man ang pangit na ginawa sa iyo o sinabi sa iyo, lalo pat kung ikaw ay innocent at nagpapakabuting tao, hayaan mo sapagkat hindi naman nun talaga sinira ang buhay mo at hindi naman nun talaga sinira ang magagandang plano pa ng Diyos para sa iyo. Maaaring yun ang feeling nila sila ay panalo, pero sa loob-loob mo dahil malinis ang konsensya mo at wala ka namang ginaagabyadong tao, alam mo na tuloy ang buhay mo. At tulad ng ating Panginoon Jesucristo, maaaring sa panahon ng mga Hudyo, maging ng mga Romanong nagpako pumatay sa kanila, sa Kanya panalo sila. Pero yun ba ang pakiramdam ni Jesus? Hindi. Kaya nga siya pa ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Sapagkat para kay Jesus, walang nawala sa Kanya. Malaki ang nawala sa kanila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat sinabi ng Panginoon sa bandang una ng mabuting balita, ang kabanalan natin ay dapat mag-exceed sa kabanalan ng mga Pariseo at Eskriba, na kung ilalapat nga po natin sa ating pinag-uusapan, dapat ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi maging sa level lang ng emotion. Ibig sabihin, whatever happens, maganda man o pangit na sitwasyon, manatili tayo nakakapit sa Panginoon. Yun ang tunay na kabanalan, yun ang kabanalan na totohanan at pangmatagalan. Amen. Panalangin para sa taon na atin ang iiwanan at sa bagong taon na atin ang sisimulan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami para sa taong 2023 na amin ang iiwanan. Marami pong mga nangyari, magaganda at pangit, mabubuti at masasama, nakatutuwa at nakakaiyak. Pero ang maganda, nandoon ka sa lahat. Nandoon ka sa mga magaganda, nakatutuwa at mabuting pangyayari sa buhay namin. Gumamit ka, nagpadala ka ng mga tao, bagay at sitwasyon para pangitiin kami. Kaya naman may nadagdag na namang mga magagandang alaala na babaunin po namin kahit saan kami mapunta. Nagpapasalamat din po kami sa mga panalangin namin na dininig mo. At syempre, pati na sa mga bagay na kahit hindi namin po hilingin, ay patuloy niyo pong ipinibigay sa amin. Lansya ng pananampalataya namin, ang pamilya namin, ang mga kaibigan, kamag-anak namin, pati na yung mga tao hindi naman po namin kakilala, pero parang pinadala mo galing sa langit upang kami ay tulungan. Nagpapasalamat po kami para sa aming kalusugan, sa aming kalayaan, kakayanan, sa aming ministeryo, trabaho, negosyo, na kung susumahin ay mas higit pang dihamak sa mga panalangin na hinihiling at binibilang namin. Sabi nga po nila, we are blessed more than we can ever imagine. Para naman po sa mga prayers namin na hindi pa namin nakakamtan, alam po namin na mayroon po kayong dahilan. Kaya nagpapasalamat din po kami para sa mga yan. Nandun ka rin kahit na sa mga pangit, masasama at nakakaiyak na pangyayari sa buhay namin. Pero nandun ka para damayan kami sa aming kalungkutan, sa aming panghihinayang, maging sa mga galit na aming naramdaman. Ito'y upang hindi kami mawala ng pag-asa, upang patuloy kaming lumaban, upang hindi namin isipin na kami totally nawalan, at upang hindi kami makagawa ng mga bagay na po pwede naming pakisihan. Kaya salamat Panginoon sa pagpaparamdam mo sa amin ng iyong presensya sa mga pangyayaring ito at lalong-lalo na sa mga mahalagang lessons na natutunan namin mula sa mga ito. Bumaluktot kami pero hindi kami napali, nasaktan pero patuloy na lumalaban, parang namatay pero muling nabuhay. At hindi po mangyayari ang mga ito kung hindi mo po kami tinulungan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataong nagmalaki kami sa iyo. Sa mga pagkakataong sinisi ka namin, nagalit kami sa iyo at nagtampo. Patawad sa mga pagkakataong hindi namin nakita at napahalagahan ang mga biyaya at tulong mo.
Patawad sa mga pagkakataong pinalampas namin upang kami ay maging mabuti, maging makatwiran, makatulong at makapanindigan. Patawad sa mga oras na aming sinayang, sa mga talento na hindi namin napagyaman. At patawad lalo na para sa mga bagay, sa mga tao na tunay na mahalaga pero hindi namin nagawang pahalagahan. Kaya naman muli, salamat Panginoon sa bagong taong ito, sapagat ito'y bagong pagkakataon para mas pahalagahan namin ang mga biyaya mo, bagong pagkakataon para mas makaahon kami sa aming mga naranasang kalungkutan, at bagong pagkakataon para gawin na namin ang mga dapat naming gawin, ituwid namin ang mga pagkakamali namin. Subalit, humihingi kami ng tulong sa iyo, sapagkat wala o kung meron man ay kapos ang aming magagawa kung wala ka. Tulungan mo po kaming magkaroon ng isang mas malalim na relasyon sa iyo. Ang mas magdasal kami, mas magsimba, mas magpakabuting tao, mas magnilay ng salita mo, at mas maglaan ng panahon para kausapin ka. Alam po namin na matagal mo na kaming iniimbitahan sa bagay na ito. Sa taong ito, tulungan mo po kami, Panginoon, na tuluyang makatugon sa iyo. Pagod na rin po kami na kami na lang ang nagpapatakbo ng buhay namin. Tuloy, daming nangyayaring problema, ang daming mga nangyayaring hindi namin maintindihan. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, pakitulungan mo na kami na ma-surrender ang lahat sa iyo. Lalo pat sa bagong taong ito na meron kaming mga takot, pangamba, agam-agam dahil hindi namin alam kung ano ang sa amin ay naghihintay. Pero pangahawakan namin ang salita mo, ang pagmamahal mo. Ang sinabi mo sa Deuteronomy 31 verse 8, that you are our God who goes before us, who will never leave us, and who is always with us. May mga panalangin din po kami, Panginoon, para sa bagong taong ito, at ito ay aming ibubulong sa iyo ngayon. Ipikit po natin ang ating mga mata, isipin ang ating mga intensyon para sa bagong taong ito. Kung gusto po ninyo, pwede niyong i-type sa ating comment section para maipagdasal ko. At maipagdasal din po sana ng mga ibang makakabasa o makakakita nito. Ang mga panalangin pong ito, Panginoon, ay bahagi ng aming plano para sa bagong taong ito. Pero, ikaw pa rin po ang aming susundin. Sa iyo pa rin po kami nagpapaubaya. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamakabubuti sa amin. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa taon na amin nang iiwanan. At sa bagong taon, na amin na ngayong sisimulan. Ikaw po ang Diyos ng kasaysayan. Sa iyo, nagkaroon at magkakaroon ng saysay at kahulugan ang lahat ng bagay. Kaya pinupuri ka namin po at pinasasalamatan. Ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.